Tumango siya na may nakahinyaang ekspresyon at nagpatuloy, "Hindi ko sasayangin ang iyong oras, Sir Hunter, kaya ibibigay ko ang mensaheng inutusan akong ibigay para basahin mo sa iyong kaginhawaan." Isang manipis na folder na may mga papel ang lumitaw sa kanyang mga kamay at ibinigay niya ito sa akin, tinapos ang kanyang mga huling salita, habang nagmamadaling umalis. "Oh, Enda Osmond, marami sa mga file doon ay kumpidensyal, kaya umaasa kami sa iyong pagiging maingat." Tumango ako sa mga salitang ito at pinanood siyang sumakay sa isang itim na sedan na mabilis na umalis. "Isang kumpidensyal na file ha? Ano nga ba ang laman mo?" Ang unang papel ay isang introduksyon mula sa isa na kilala bilang Vice Admiral Magnar at pinanatili niya ang mga bagay na nasa punto. Naghahanap siya ng mga mangangaso na ranggo E pataas upang makipagtulungan sa gobyerno upang salakayin ang dungsyon na ranggo E, Mangrove Swamp. Kalahati ng samsam ay mapupunta sa gobyerno dahil binibigyan kanila ng pera o anumang iba pang nais mo na kaya nilang ibigay. Kung sapat ang iyong pagkamakabayan at sumapi sa hukbo ng imperyo, ikaw ay nasa unang hanay ng mga mangangaso na maaaring pumili ng mga kasanayan at item na kapaki-pakinabang sa kanila sa kanilang malawak na armory habang tumatanggap din ng buong benepisyo ng militar. Napakakaunting papel sa file, at ang huli ay ang mas nakakaakit pa, na ang buong papel ay may dalawang pangungusap lamang na nag-aalala sa akin. Ito ay lubhang kumpidensyal na impormasyon na ang mga nangungunang mangangaso lamang ang mayroon sa kasalukuyan, mangyaring mag-ingat. May mga kaaway na papunta sa Blessed Empire na maaaring maging sanhi ng pagkamatay ng bilyon-bilyon kung mananatili tayong kampante. Dalawang pangungusap lamang, ngunit nagdulot ito sa akin na magbigay ng mas malaking kahalagahan sa file na ito. Isang kaaway na darating upang salakayin ang imperyo. Umikot ang mga gears ng aking isipan habang iniisip ko ang bagong impormasyon na ito at kung ano ang dapat kong gawin sa susunod. Sino kaya ito? Mga halimaw ba? O isang digmaan ang papalapit? Nag-iisip ako ng matagal ngunit wala akong naisip. Napakakaunting impormasyon ko sa kasalukuyan at kailangan kong matuto ng higit pa. Gumawa ako ng ilang mabilis na kalkulasyon at pagbabago ng mga plano at nagpadala ng text sa mga taong sinisid ko sa Solael's Castle, 2 araw na ang nakakaraan. Ang orihinal na plano ay ang sumisid muli sa kanila bago ko simulan ang pagtingin sa mga paraan upang palakasin sila at pagkatapos ay pumunta sa mga panloob na lungsod ng imperyo, ngunit iyon ay kailangang mapabilis. Nang matapos ko iyon ay inilagay ko ang file na may napakagulo na impormasyon na may hawak ding numero ng contact na tatawagan ko sa pagtatapos ng araw sa isa sa aking mga singsing ng imbakan at pagkatapos ay pumasok sa dungsyon. Hindi ko nakalimutan na subukan ang nadagdagang bisa ng aking mga nakakasakit na spell pagkatapos idagdag ang Sharpen, Warly Retaliation, King's Rage, Military Tactics, Unpredictable, at Elemental Damage. Ang pinsala ng lahat ng kasanayan ay nadagdagan ng malaki, na ang ilan sa mga katangian ng mga kasanayan ay napabuti rin. Ang Flames of Torment ay parang isang pagsasama-sama na ngayon ng napakahaba at makapal na mabibigat na apoy, ang lapad nito ay bahagyang lumaki. Ang isang Explosive Rune ay epektibo na ngayon upang ganap na takpan ang malaking ulo ng Titan at maging sanhi ng pagsabog nito kaagad. Tungkol naman sa Smite, ang 10 gintong talim ng liwanag ay naging mas malaki pa, ang kanilang mga hawakan ay mas malinaw at ang mga gilid ay mas matalas. Pinagpatuloy ko ang aking pagsubok at eksperimento ng mga kasanayan sa susunod na 8 oras, nililinis ang dungsyon ng higit sa 24 na beses at lumalabas sa oras na nag-text ako sa 5 tao. Gabi na sa labas nang umalis ako sa dungsyon na puno ang aking mga singsing ng imbakan. Naging maswerte akong makatanggap ng isa pang kasanayan na ranggo B, ibig sabihin ay mayroong humigit kumulang 4% tsansa na bumagsak ito mula sa Titan na ranggo C ng dungsyon na ito dahil ito ay halos kapareho kahapon. Higit sa 17 kasanayan na ranggo C ang lumabas sa pagkakataong ito na may 6 na item. Ito ay 2 pairs ng Igneous Sword, Igneous Armor, at Fiery Boots. Siyempre, maraming core din pagkatapos ng lahat ng pagtakbo. Ang 5 nag-text ko ay nasa labas ng Monolith gaya ng inutos ko, na ang mga dating miyembro ng grupo ni Anderson ay may paggalang na tumitingin sa akin at si Rachel ay nakatayo doon na may parehong kumpiyansang ekspresyon. Sila ang ilan sa mga nangungunang mangangaso ng lungsod na ito, kaya nang marinig nila na ako ay nag-iisa na naglilinis ng dungsyon sa balita, ay dapat silang may mas mahusay na ideya kung ano ang aking antas ng kapangyarihan kaysa sa mga karaniwang mangangaso.
Naubos na ako sa pagtakbo-takbo sa nakalipas na 8 oras at gusto kong gawin itong mabilis. Mukhang hindi na ako magtatagal sa Outer Bank X, napahinto ako habang pinapanood ko ang kanilang mga ekspresyon na nagbabago sa pagkabigla at pag-aalala bago magpatuloy. Kaya titiyakin ko na mayroong pa ring isang grupo na kayang linisin ang dungeon na ito kapag umalis na ako. Bumalik ang mga ekspresyong nakahinga, ngunit tila nag-aalala pa rin sila. Hindi ko na inabalang ipaliwanag at inilabas ang mga peris ng Igneous Swords, Igneous Armor, Lightning Boots, at Fiery Boots, kasama ang 22 kasanayan na ranggo C pagkatapos itabi ang 2 na gusto kong kunin mamaya. Nakatanggap ako ng 2 Igneous Armor at isang espada kahapon, at pagkatapos ay 2 pang bawat isa ngayon. Inaalis ang isa na suot ko mismo, may 4 na ito kapag idinagdag mo ang kinuha kay Anderson. Nagsinungaling ako at sinabi kong natagpuan ko ang karamihan sa mga skill book at item sa storage ring ni Anderson. Ang 2 knights at si Rachel ay tumingin sa akin upang tiyakin na hindi ako nagbibiro bago sila sumulong at kumuha ng armor at espada bawat isa. Ang mga item ay hindi gaanong mahalaga sa akin at gusto kong umalis sa lungsod nang walang anumang masamang aftertaste, kaya kailangan kong gawin ito. Isa lamang ito sa mga bunga ng pagkatalo sa nakaraang mga ngaso na ranggobi ng lungsod. Pinakuha ko kay Rachel ang Fiery Boots at kay Dan ang Lightning Boots, nakaramdam ng awa para sa isa sa mga mages na walang nakuha dahil 4 lamang ang armor, ngunit hindi sila magiging nasa harapan sa ngayon. Pagkatapos ay inilagay ko ang mga kasanayan para pumili sila ng anumang nababagay sa kanila. Nakakuha ang lahat ng isang bagay sa pagkakataong ito, at 15 kasanayan na ranggo C ang natitira pagkatapos nilang pumili at kunin ang mga kasanayan sa harap ko. Nang matapos ito ay inilabas ko ang kasanayan na ranggo E na bumagsak ngayon. Enlightened Fervor, build up the strength inside you and release it with a swing of your weapon. Iniisip ko kung paano ako magtatayo ng isang sistema kung saan ang Solael's Castle ay malilinis kapag wala na ako, at ang pinakamadaling sagot ay ang magkaroon ng isang mangangaso na ranggobi na mangunguna sa grupo upang linisin ito. Ang isa sa mga mabilis na paraan upang gawin ito ay ang magkaroon ng isang mangangaso na may mga stats na malapit sa tuktok ng ranggo C at magkaroon sila ng isang kasanayan na ranggo B. Nagpupumiglas ako sa aking sarili sa buong araw na ito habang inaani ko ang dungeon kung kaya ko bang bitawan ang isang kasanayan na ranggo B kung ito ay isang bagay na nababagay sa aking mga alituntunin sa kasalukuyan. Sa kabutihang palad o sa kasamaang palad, ito ay isang kasanayan sa malayong spectrum ng mga kasanayan ng Berserker na nangangailangan din ng armas, kaya mas pinadali nito ang desisyon. Naintindihan ko rin na magiging mas madali para sa akin na makakuha ng mga kasanayan na ranggo B, maging iyon ay sa pamamagitan ng pananatili dito at pagsisid sa Solael's Castle araw-araw upang makakuha ng isa sa isang araw o lumipat sa isang lugar na may dungeon na ranggo E para makuha ko ang mga ito ng mas mabilis. Kaya ngayon, gagawa ako ng isang mangangaso na ranggo B at ipapasisid ko siya sa dungeon. Siyempre, ang taong pinili kong maging susunod na ranggo by hunter sa Outer Bank X ay si Rachel, ang nag-iisang taong nagpakita ng tapang sa mga hunter na nakilala ko. Hindi rin siya nag-atubiling magtanong kapag may nakikitang mali, at ito ay isang uri ng pagiging walang muwang na mapagkakatiwalaan ko. Nagulat siya nang matanggap ang skill book at mas nagulat pa nang sabihin ko sa kanya na papasok kami sa dungeon sa sandaling matapos nilang ma-absorb ang ilang rank C course. Marami akong naipon nito sa nakalipas na 2 araw na kung ibebenta ko ay makakagawa ako ng ilang milyon at dapat ay sapat na ito para mapataas ang mga katangian ng mga hunter na ito sa sukdulan ng ranggo C. Kumuha ako ng ilang tambak ng course mula sa aking imbakan at pinainom ito sa mga hunter. Sumugod sila pagkatapos kong bigyan ng hudyat at agad na naitaas ang kanilang mga katangian sa 200. Pinanood ko ang paglubog ng araw habang naghihintay na matapos sila. Nang matapos na sila, ipinaalam ko sa kanila na bababa na kami sa dungeon ngayon para lang kumpirmahin ang kakayahan ni Rachel laban sa boss ng dungeon. Madali nilang maaasikaso ang mga estatwa na lumilitaw sa mga silid ng kastilyo gamit ang mga kagamitan at bagong kasanayan na kanilang nakuha, ang boss na lang ang misteryo. Ang buong grupo ay agad na nailipat sa pamilyar na tanawin na aking narating ng maraming beses ngayong araw. Umuna ako sa pagpasok sa kastilyo at sinabihan silang lahat na ingatan ang kanilang enerhiya para sa laban sa boss at hayaan akong gawin ang lahat ng trabaho sa mga unang halimaw. Pagkatapos ng ika-10 silid,
hindi ko na narinig ang mga tunog ng pagkamangha habang pinapanood ng mga hunter na ito ang pagpatay ko sa mga halimaw na aabutin sila ng ilang minuto sa loob lamang ng ilang segundo. Saglit akong huminto rito ng 20 minuto gamit ang dahilan ng pagbawi ng aking enerhiya dahil ayaw kong masyadong sorpresahin sila. Patuloy kong ginamit ang smite dahil sa kakayahan nitong tumutok sa maraming kalaban na mabilis na nakakaasikaso sa dumaraming bilang ng mga estatwa. Hindi ako nag-alala na makita nila akong paulit-ulit na nagkakamit ng rank C skill dahil ang mga mas mataas na ranggong hunter ay may sapat na reserba ng enerhiya para magamit ang mga mas mababang ranggong kasanayan ng maraming beses. At karamihan ay iisipin nila na ito ay isang uri ng likas na kasanayan na nagpapataas ng aking focus. Bago namin buksan ang pinto sa bulwagan kung saan naroon ang boss, nagsayang pa ako ng 20 minuto gamit ang dahilan ng pagbawi ng aking enerhiya sakaling may mangyaring mali, at pagkatapos ay pumasok kami sa silid ng boss. Si Rachel at ang iba pa ay nag-uusap ng mga estratehiya sa pagpunta rito dahil wala silang ibang magagawa at mayroon ng plano na gumagamit ng kanilang mga bagong kasanayan sa pinakamahusay na paraan. Sumulong ang mga kamakailang na palakas na knights gamit ang kanilang malaking kalasag habang hinarang nila ang 10 gwardiya na pagkatapos ay binaril ng 2 mages gamit ang makulay na kidlat. Sumulong si Rachel at tumayo laban sa boss, inaaktibo ang Enlightened Fervor at naglalabas ng malalakas na pagsabog sa bawat pag-iwas ng kanyang espada na nagpapanatili sa boss. Di nagtagal ay pinagtibay siya ng mga hunter na nakapatay sa mga gwardiya, habang ang mga knights ay nakatuon sa pagbara sa boss habang sina Rachel at ang 2 mages ay patuloy na sinasaktan ito. Mabilis itong umungal at nagsimulang mahulog ang mga bato mula sa kisam, at ang mga mages ay agad na natakpan ng mga knights habang si Rachel ay nakaiwas sa mga bumabagsak na bato at pinagtibay ang kanyang kapangyarihan gamit ang Enlightened Fervor, naglalabas ng isang pag-atake na pumutok sa nasirang ulo ng Titan. Nakatayo ako sa gilid na pinapanood ang lahat, hindi man lang nababahala ng mahulog ang mga bato, dahil sa sandaling madikit ito sa aking balat ay tinataboy ito dahil sa mga depensibong kasanayan na palaging aktibo. Pinapalakpak ko ang aking mga kamay habang nagsasaya ang team sa isa't isa at binigyan ang bagong ranggo by Hunter ng thumbs up. Sumugod siya at niyakap ako ng mahigpit, nagpapasalamat sa lahat ng tulong ko at nagnanais ng mabuti para sa pupuntahan ko. Tinulak ko ang iba pa ng patuloy silang nagpapasalamat at nakaramdam ng paggaan ng loob. Ang lungsod na aking tinitirhan sa lahat ng oras na ito ay magpapatuloy na maging maayos kahit na umalis na ako. Hindi ako masyadong attached o anumang katulad noon, ayaw ko lang na ang lugar na aking nakasanayan ay mawala dahil sa pagbagsak ng dungsyon na madali namang maasikaso. Dahil tapos na iyon, nagpaalam ako sa mga hunter at tinext ko ang numero ng contact na kasama sa file na handa na akong pumunta sa Star City bukas ng umaga. Mabilis na dumating ang reply na maganda iyon. Maghahanda kami ng sasakyan para sa iyo ng alas 10 ng umaga. Salamat sa iyong serbisyo. Dahil dito, natapos na ang aking paglalakbay para sa Outer Bank X City. Nakaramdam ako ng nostalgia habang naglalakad ako sa mga masikip na kalye ng downtown habang pinapanood ang maraming taong naglalakad. Ang ilang mga hunter ay nagdiriwang ng matagumpay na paglubog sa dungsyon sa pamamagitan ng pag-inom, ang iba ay nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang mga kaibigan. Yaong mga hindi pa nagigising ay may parehong mga mata na puno ng pag-asa gaya ko. Masyado silang mahirap para bumili ng skill book para magising, o nagtatrabaho sila para makatipon ng sapat na pera para gawin yon. Mayroon ka ring mga taong nagigising araw-araw na umaasang natural na magigising, at ulitin nila ang prosesong ito ng maraming buwan. Naabot ko ang lumang sirang apartment complex na aking tinitirhan, at kinuha ang anumang bagay na may halaga na natitira sa isa sa aking mga singsing na imbakan. Bumili ako ng isa pa dahil sa mataas na utility nito at ngayon ay may suot na 3 singsing sa aking kanang kamay. Tinignan ko ang sirang apartment habang tumataas ang aking emosyon at nagpa siyang matulog dito sa unang pagkakataon sa loob ng ilang panahon. Wala akong alalahanin tungkol sa aking buhay dahil palagi kong aktibo ang aking mga depensibong kasanayan at duda ako na may sinuman sa lungsod ang magiging mapangahas para subukan ang isang bagay na tulad noon. Isang desisyon na ginawa sa isang iglap dahil sa emosyon, ngunit naramdaman kong ito ay isang magandang desisyon. Pumasok ako sa kusina, naglagay ng tubig sa isang palayok, at inilagay ito sa mataas na init habang pinapanood itong kumulo. Pagkatapos ay binuksan ko ang isa sa mga lumang kabinet at kinuha ang isang tasa ng ramen noodles.
Paghahalo ng dalawa, di nagtagal ay naamoy ko ang pamilyar na amoy ng pagkain na hindi ko pa nasubukan sa loob ng ilang panahon. Hindi ko hinintay na lumamig ito habang kinuha ko ang isang tinidor sa aking bibig. Hindi naramdaman ang karaniwang sakit na pagkasunog ng kainin ko ito ng masyadong mabilis at nakaramdam lamang ng kaunting init. Naisip ko ang bawat pangyayari sa nakaraang linggo at ang matinding pagbabagong naganap mula rito. Hindi ko pa rin alam kung bakit nagagawa ko ang mga bagay na ginagawa ko, ngunit malulutas ko ang misteryo sa takdang panahon. Ang mundo ay naging isang kakaibang lugar sa sandaling lumitaw ang mga dungsyon, halimaw at mga hunter. Walang nag-isip na ang ganitong bagay ay posible sa nakaraan, hindi ko rin inisip na ang nangyari sa akin ay posible noon. Umaayon tayo at nakaligtas. Tiningnan ko ang labas ng aking apartment sa madilim na kalye habang nanumpa ako sa aking sarili na magpapatuloy akong lumago at tiyak na makakaligtas. Noah Osmond. Trabaho, Hunter. Vitality, 200+40. Focus. Lakas, 200+60. Kasanayan. Kagamitan. Kinaumagahan, nasa likuran ako ng isang itim na sedan, pinapanood ang mga sasakyan na mabilis na dumadaan habang pababa kami sa isang mahabang daan. Nang umalis kami sa mga kalsada ng Outer Bank X City, kailangan naming dumaan sa nag-iisang checkpoint para sa mga umaalis sa lungsod. Ang checkpoint ay malapit sa pasukan ng isang lumang tulay na nag-iisang daan patungo sa mga panloob na lungsod. Sa kaliwat kanan ng checkpoint ay isang pader na pumapalibot sa buong lungsod. Karamihan ay mga hunter o mga taong may malaking impluensya ang nakakapaglakbay sa imperyo. Ang dalawang titulong ito ay magkasing kahulugan dahil walang taong may impluensya ang pumipiling hindi magising. Inilabas ng driver ang makinang na military credentials sa mga hunter guards na nakatayo at agad kaming nakalayo sa lungsod. Tumawid kami sa tulay nang tumingin ako sa huling pagkakataon upang makita ang lungsod na napapalibutan ng pader, hindi alam kung babalik pa ako. Mabilis na nagbago ang tanawin sa paligid namin tungo sa mga sirang gusali at arkitektura habang nakakakita kami ng mga bantayan sa bawat 10 milya sa daan. Hindi ko maisip ang trabaho ng mga taong ito na nakatayo sa The Barrens sa loob ng maraming araw, papalitan lamang ang kanilang mga shift kapag may dumating na iba upang palitan sila. Ang The Barrens ay ang mga walang laman at sirang lupain na walang nakatira. Makakakita ka lamang ng mga ipis o daga, o mga mutated na hayop na sapat na ang gutom para umatake sa anumang naroon. Ang mga taong kumukuha ng tungkulin bilang mga gwardiya sa mga mahabang daang ito na nagmumula sa mga lungsod ay mga taong walang-wala sa buhay at binigyan ng alok mula sa gobyerno. Sila ay kinontrata upang magtrabaho para sa kanila matapos silang bigyan ng mga resources para magising at kailangang sundin ang kontrata sa loob ng isang takdang panahon. Nalungkot ako sa pag-isip ng mga taong walang pagpipilian kundi ang gumawa ng ganitong uri ng trabaho. Tumawid kami sa The Barrens ng walang komplikasyon, dumadaan sa ibang mga lungsod na napapalibutan ng mga pader sa buong araw. Lumaki ang linis ng daan habang patuloy kaming pumapasok sa loob at mas madalas naming nakikita ang mga bantayan. Sa huli ay iniwan ang dystopian Barrens at nakakita ng ilang berdeng puno. Patuloy na dumami ang mga halaman habang lumilipas ang mga oras at malapit na kami sa isang malaking lungsod na napapalibutan ng pader sa malayo. Ang lungsod na ito ay may bahagyang mas mataas na pader na nakapalibot dito na may malalaking konboy ng mga military trucks na pumapasok at lumalabas. Tiyak na mas masigla ito kaysa sa mga lungsod na nakita ko sa pagpunta rito. Nakapasok kami pagkatapos na ipakita ng driver ang kanyang mga papeles sa mukha ng gwardiya sa isang naiinis na tono dahil mas masusing proseso ang ginawa sa pagkakataong ito. Ang loob ng lungsod ay puno ng mga ilaw. Isang buong araw ang ginugol namin para makarating dito, at pagkatapos ng oras na ginugol namin sa paglampas sa mga gate ay dumating na ang gabi. Nakita ko ang lungsod na nagiging buhay na may hindi mabilang na mga ilaw na sumisikat sa gabi. Dumating na kami sa Star City. Ang mga kalye ay napakalinis na may malalaking gusali na nakaturo sa langit sa paligid namin. Ito ay isang malaking kaibahan sa mga sirang lupain na nadaanan namin ngayong umaga na parang nasa ibang mundo kami. Maraming tao na tiyak na mas masaya ang mga mukha kaysa sa mga nakasanayan ko na abala sa pagkilos. Pinanood ko ang ganda ng lungsod na parang bumalik ako sa panahon na walang lumitaw na mga dungsyon na parang naglakbay ako sa panahon patungo sa masiglang metropolis na dating kilala ko. Patuloy na nagbabago ang tanawin habang patuloy kaming gumagalaw.
Nakwento ko na ang maraming asul na monoliths, nakakita ng ilang ranggo if, A, at dungeons batay sa kanilang laki. Nakakita ako ng mga asul na monoliths na halos kapareho ng laki ng Solael's Castle matapos kaming makalampas sa isa pang checkpoint para pumunta pa sa loob ng lungsod na may higit sa 5 na nakita ko habang lumilipas ang panahon. Nagpatuloy ang malaking lungsod habang dumadaan kami sa mga kalsada na may mga hunter na nakasuot ng military outfits na nagpapatrolya, na dumarating sa isang malaking compound na may malaking monolith na may maputlang kulay kahel na kumikinang sa paligid nito. Ang monolith na ito ay halos 2 beses na mas malaki kaysa sa isang ranggosi monolith. Ang presyon nito ay bumabagsak sa akin at kinukuha ang aking hininga. Lumabas ako ng sasakyan at huminga ng hangin ng lungsod. Naramdaman kong masariwa ito kaysa sa mga nakasanayan ko na. Umuna ang driver habang pumapasok kami sa malaking compound na puno ng pagkilos gamit ang pag-scan ng kanyang E. Ang military compound ay may iba't ibang mga nakakaakit na gusali sa paligid na may maraming armored vehicles na pumapasok o lumalabas. Dumating kami sa pinakamataas na gusali at pumasok sa loob. Naghanap ako ng ilang minuto habang nakaupo sa isang napakakomportableng sofa bago lumabas ang isang makapangyarihang lalaki. Mayroon siyang mahabang peklat sa kanyang panga na may kulay kayumangging mukha na kumikinang sa maliwanag na silid. Isang makapangyarihang tinig ang lumabas mula sa kanyang nakangiting mukha. "Ginoo Osmond, labis akong natutuwa na nakarating kayo." Ang magaspang na tinig ay malinaw na nagsalita habang pinagmamasdan ko ang lalaki sa harap ko. Napapansin na siya ay ibang-iba sa mga taong nakasalamuha ko na. Ngumiti ako pabalik at sinabi, "Tama lang na pumunta ako para sa isang bagay na kasing halaga nito." Naging maayos ang usapan pagkatapos nito habang ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili. Siya ay si Vice Admiral Magnar, nakakuha ng aking pagsang-ayon dahil ang unang bagay na binanggit niya pagkatapos ng kanyang pangalan ay kung paano niya gustong personal na makipagkita sa akin sa sandaling dumating ako. "Ngayon, alam kong pagod ka na sa biyahe, kaya ang mga formalidad ay pwedeng maghintay hanggang bukas. Si Commander Kyle ang maghahatid sa iyo sa iyong lugar ng pahingahan, kung saan may pagkain at aliwan ang ibibigay." Tinapos ng Vice Admiral ang kanyang pagpapakilala at umalis habang nag-isip ako tungkol sa mga salitang sinabi niya. "Aliwan?" Iginiya ako ni Commander Kyle at naglakad kami patungo sa mga tirahan habang iniisip ko kung paano ako magpaplano na manirahan sa lungsod na ito. Ang unang bagay sa aking isipan ay alamin kung ano talaga ang malaking banta na mabilis na papalapit, at ang pangalawa ay ang aking mga kakayahan upang mag-isa sa napakalaking dungeon monolith malapit sa compound na ito. Inaakala ko na sa unang pagkakataon na bababa ako rito ay sasamahan ako ng isang team na isang ligtas na paraan upang gawin ito dahil wala pa akong ideya tungkol sa pagtaas ng kahirapan mula sa ranggo C hanggang bay. Pagkatapos naming matapos ang unang pagbaba, gagawa ako ng desisyon pagkatapos. Nadaanan namin ang ilang mga seryosong mukha at binigyan ako ng isang makinis na asul na Lee card na may gintong titik na B lamang dito. Binanggit ni Kyle na ang card na ito ay nagbibigay ng access sa karamihan ng mga pasilidad dito at may access din sa silid sa harap namin. Nagpasalamat ako sa kanya sa pag-ikot sa akin at nagsalute siya at umalis. Sinkan ko ang keycard at binuksan ang pinto. Inaasahang makita ang mga tirahan ng mga ranggo by hunters na ibinigay ng gobyerno. Ang silid ay bahagyang mas malaki kaysa sa malalaking silid sa Pristine Residency na may mas marangyang hitsura sa paligid nito. Sa mesa ay may iba't ibang pagkain at sa tabi nito ay isang malaking kama kung saan ang isang babae na may estatwang figura ay nagpapakita ng pinakamaliwanag ng ngiti. Kaya naman, kakaiba ang nangyari kagabi, masasabi ko. Nakatulog ako ng mas huli kaysa karaniwan. Ang pagkain at lahat ng iba pa ay nakapagbigay ng kasiyahan na nakapagpaalis sa akin sa maraming iniisip na palaging nagbabanggaan sa aking isipan. Ang lakas ng isang hunter ay hindi dapat pagtawanan. Lumabas ako ng kwarto ng maaga sa umaga para maglakad-lakad sa mga tirahan at mas maobserbahan ang compound. Kahit na ganito kaaga, maraming aktibidad na may mga taong naglalakad at mga truck na gumagalaw. Nasiyahan ako sa malamig na hangin ng umaga at tumingin sa malaking monolith sa malayo. Nangangati na puntahan ito at subukan, pero kinakalma ko ang sarili ko at bumalik sa mga tirahan. May tumawag agad sa pangalan ko, si Commander Kyle pala, sinasabi na hinahanap ako ng Vice Admiral. Tumango ako sa kanya para igya ako at nakita kong dinala ako sa isang opisina na may maraming folder at papel na nakakalat.
Patawad sa kalat, mangyaring umupo, ang makapangyarihang Vice Admiral ay may karaniwang tiwala sa sarili habang umupo ako sa tapat niya. Hindi ako nagaksaya ng oras at tinanong ko ang bagay na mabigat sa aking isipan. Si Magnar ay nagpause sandali bago kumuha ng isang pulang folder at inilagay ang maraming litrato sa mesa. Ito ay mga litratong kuha mula sa ere ng The Barrens na medyo malayo sa imperyo. Kinuha ito sa loob ng ilang linggo. Ang mga larawan ay nagpakita ng isang nakakatakot na tanawin ng maliliit na madilim na tuldok na hindi mabilang at isang malaking masa na malinaw na nakikita sa gitna nito. Ang malaking masa ay may patterned obsidian shell na tumatakip sa kabuuan nito, may malaking ulo lamang na may matutulis na sungay ang lumalabas sa harap. Ang mga larawan ay nagbigay sa akin ng gulat dahil ang mga bagay na ito ay marahil mas malaki pa kaysa sa hitsura nila doon. Ang iba pang mga larawan ay nagpakita ng katulad na eksena na nag-udyok sa akin na magpatuloy ang general dahil hindi ko pa lubos na naunawaan ang lahat. Ang mga larawang ito ay kinuha sa iba't ibang lugar sa bawat oras. Gumagalaw sila. Ang Vice Admiral ay may malamig na ekspresyon habang tinitingnan ang mga larawan at sinabi ito. Ang aking isipan ay gumagalaw para makasabay habang kinukuha ko ang lahat ng ito at tinanong ko siya, gaano katagal pa tayo? Tinignan ako ni Magnar na may mahirap na ekspresyon bago bumuntong hininga, iyan ang problema, hindi natin alam. Maaaring sa loob ng ilang linggo o isang buwan, ngunit hindi natin matutunton ng tama ang mga ito dahil sa kanilang kawalan ng katiyakan. Ilang linggo? Posibleng isang buwan? Hay, bumuntong hininga ako nang marinig ko iyon at tumawa ng malakas, ikinagulat ang lalaki sa harap ko. Tumingin ako sa kanya at sinabi, kung ilang linggo lang, may sapat na tayong panahon para maghanda. Kilala ko ang sarili ko at kaya ko sinabi ito. Halos isang linggo pa lang ang nakalipas mula nang magising ako at nasa posisyon na ako para makarinig ng impormasyon na hindi alam ng maraming tao. Kung bibigyan ako ng 1 o 2 linggo pa, tiwala ako na magiging mas malakas pa ako kaysa sa kung nasaan ako ngayon. Ang tanong ay, anong lakas ang sapat para makipaglaban sa malaking halimaw at sa mga bagay na dala nito papunta rito? Tinatanong ko ang Vice Admiral kung tiwala sila sa pagtataboy sa mga halimaw na ito at ang sagot niya ay hindi maganda, may madilim na ekspresyon na may kaunting galit. Ginugol niya ang susunod na 2 minuto sa pagrereklamo kung paano sila hindi lubos na handa, ngunit ang mga tao sa itaas ay nag-aatubili pa ring magpatupad ng mga hakbang para maghanda sa darating. Ang mga lungsod sa panlabas na bahagi ng imperyo ay kailangang simulan ang proseso ng paglipat sa lalong madaling panahon, o ang militar ay kailangang dagdagan at ipatupad ang pangunahing depensa nito sa mga lungsod na iyon at maghanda para sa laban na darating. Kung hindi, isang napakalaking bilang ng mga tao ang masasakripisyo para sa wala. Nakikinig ako dito habang ang aking isipan ay bumalik sa lahat ng lungsod na nadaanan ko nang pumunta rito, at isa sa mga lungsod sa pinakamalayo ng imperyo, ang Outer Bank X. Ang aking tingin ay naging malamig nang tumingin ako pabalik sa Vice Admiral. Nakita niya ang aking mga mata at pagkatapos ay sinabi, pinagtipon ko na ang mga taong may kaugnayan. Kahit na may kaunting pagtutol pa rin, sinimulan na natin ang proseso ng paglipat ng mga supply at kagamitan sa mga harapan ng depensa sa mga panlabas na hangganan. Nagpatuloy siya nang makita niyang kumalma ang aking tingin, habang ito ay magiging isang patuloy na proseso upang palakasin ang ating mga depensa sa hangganan. Kailangan din natin ng mga hunters na tumulong sa pagpasok sa mga dungeon at pagdadala ng maraming resources hanggat maaari. Course, items, skill books, lahat ng ito ay mapupunta sa mga awakened na sundalo na isusuko ang kanilang buhay para lumaban sa harapan. Tinapos niya ito na may malungkot na ekspresyon habang binanggit niya ang mga taong magiging unang makipag-ugnayan sa pagitan natin at ng mga halimaw. Naisip ko ang lahat ng ito at tinanong kung paano nila ginagawa ang mga bagay-bagay sa kasalukuyan. Mayroon tayong 3 team na binubuo ng 6 na Rangobi hunters na nagpapalitan tulad ng orasan para linisin ang Rangobi Dungeon, Mangrove Swamp. Ang 3 team ay nakakapaglinis ng dungeon ng 3 beses sa isang araw at may pahinga sa pagitan, na may iba pang katulad na team na gumagawa ng parehong paraan sa mga kalapit na lungsod, ngunit hindi natin alam kung sapat na ito. Tumingin siya sa akin habang sinabi niya ang mga susunod na salita. Doon pumapasok ang mga taong tulad mo. Wala pa akong nakikilalang Rangobi hunters na nakakapag-isa na pumasok sa isang Rango si dungeon ng paulit-ulit, kaya ang iyong kapangyarihan ay dapat na nasa pinakamataas.
Gusto ko ang iyong pakikipagtulungan upang mapabilis ang prosesong ito sa isa sa mga team na naglilinis ng mangrove swamp. Maingat niyang sinabi ang mga salitang ito habang pinapanood ang aking mukha.